Hello! Hello po. Good morning. Good morning! Magandang umaga. Good morning. Good morning. Ba't natawa ka na kaagad? Wala. Mixed emotions ako. Mixed Kinakabahan emotions. ako. Wala namang nakaka-nervous dito. Anyways, what's your name, ma'am? You can call me T-Rex na lang. Like the dinosaur. Baka pwedeng Trex na lang, hindi T-Rex. Sige, sige. Parang may kausap mo akong dinosaur noon, di ba? Ilang taon na si Trex? 27. 27. Uy, nakakatawa ha. May mga 20s na tumatawag sa atin. And you're calling from what part of the world? Cebu. Cebu. Saan ka sa Cebu, ma'am? Sa... Oh my God. Umiyak to. Okay na, Mandaue Cebu. City. Mandaue. Malapit ba Mandaue sa mismong sa sentro, ganun? 15 minutes, I think. Sorry. 20. Sorry. Depende sa I'm traffic. sorry, napuputol ka. Ano po yan? 15 to 20 minutes. Depende sa traffic. Okay. Bakit lumabo po yung line mo? Sorry? Lumabo yung line mo. Wow. Are you on loudspeaker or headset? Hindi po. Handheld lang. Handheld lang. Okay, wala ka pong signal, ma'am? Hindi pa stable yung connection ko, sorry. Kanina okay naman. Naka-ano ko eh. Okay lang yung internet ko eh. Ngayon, okay pa ba? A little bit better. Okay. 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 Sige. Anong hanap buhay ni Trex? Freelance, a virtual assistant. VA. Yes po. Naku, maniningil ako dito mga kaibigan. Yung mga VA dyan may mga komisyon ako sa mga sweldo nyo ha. Di ba? Oo. Kasama ako sa comp and ben ninyo di ba? Sakto lang. May asawa na si Trex. Wala pa po. Ayun nga yung problema ko. Bakit? Ba't problema yon? Oh my God. Ngayon na ako nakatawa ulit. Maiyak na naman ako. Huwag ka muna iiyak. Di kayo makaka-relate. Kailangan magkwento ka muna. So, ano kasi po, I was with a 6 years of relationship with someone. So, 6 years, tapos, may cheating issues na po yun, yung 6 years na yun. Tapos, pinorgive ko po kasi I thought magbabago siya. So, nagli-live-in po kami for 6 years and during that period po, yun nga, may cheating incident. Yung, basically po, magkasama kami sa isang bahay but I never asked him for any financial help or anything sa bills, whatnot. Okay. And it happened na I try to forget the past po talaga. Feel kong kinalimutan po yung past. Pero meron na po yung mga micro-cheating, yung pag hindi po siya nakainom kasi okay lang naman siya eh. Pero pag nakainom po siya, yun na po, lumalabas na po na parang mag-message siya ng kahit sinong babae na kakilala niya dati. Mm-hmm. And seeking attention, validation, whatnot. And tinry ko po siyang kausapin noon nung nahuli ko siya na ginagawa niya yun. And dinismiss lang po ako and I start to ask myself na ako ba talaga yung problema kasi parang ako yung sinasabihan na napaka-toxic ko daw because I ask questions para maintindihan ko po kasi hindi ko po naintindihan ba't niya po yung ginagawa. So para lang masave ko yung relationship namin kasi takot akong maiwan. Tinry ko siyang kausapin para maintindihan ko kung ano yung reasons niya ba't niya yung ginagawa. But dismissive po siya, tapos sinisigawan na po ako. And yun nga po, pinapatawad ko ng pinapatawad. So ika nga, I deserve what I tolerate until
2025 po, sa 6 years po namin magkasama, 2025, yun po yung first time na dinala niya ho ako sa bahay nila. And then, yesterday lang po, hindi ko po kilala personally yung maid nila doon. Tapos, out of the blue po, kinausap po ako ng maid. Tapos, tinanong na, napunta yung usapan namin, tinanong niya ako kung matagal na ba kami, which is sinabi ko, oo, 6 years na actually kami. Tapos, sinabi niya, so, hindi pala ikaw yung dinala 2 years ago doon sa bahay daw nila. Which is, nasaktan po ako kasi okay naman po kami nun eh. Magkasama na ho kami nun. 2 years ago, that was 2024. And then, dinescribe pa niya sa akin yung babae na kasama. Tapos, hindi ko talaga kilala po. Tapos, yun. Hindi ko alam po kung saan ako nagkulang or what not. Binigay ko naman ho lahat. Nagiging ho ako, sugar mommy. Kumbaga, 27 pa po ako. Mhm. Lahat ng gusto niya binibigyan ko po. Basketball shoes. Oh my God. Yung sweldo niya, hindi ako nanghingi for 6 years na magkasama kami sa isang bahay. Kasi nakilala niya ho ako, independent na po ako, kakayanin ko po. Tapos yun po. Tapos nung kinausap ko po siya kung sino yun, nung nalaman ko kahapon, same pattern po, nanasmus po yung question ko. Tapos sinigawan po ako, pinahinga. Tapos pinagtumuyan ko talaga ako. Somewhere sa note kasi yung sa kanila eh. So magta-travel pa ako pabalik ng Mandawi for like 30 minutes to an hour. Kaya umalis po ako. Tapos siya pa po yung may kasalanan. Siya yung nagloko. Ako pa yung hiniwalayan niya. Tapos nagligpit siya ng gamit. Sabi niya, aalis na daw siya. Tapos ngayon po, nag-grief po ako kasi yung parang sinayang ko yung 6 years na sa maling tao lang, ganun po. Naiyak na tuloy ako. Hello po. Hello. Hindi ko gaano naintindihan. Iulitin mo from the top. Oh. Isa, 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 Ang hirap mag-Tagalog. isa pa, please. Oh my God. So, simulan ko sa una. So, in a relationship po ako for her, Hindi, joke for... lang. Ito naman, uulitin naman. Wait lang. May mga tanong ako sa'yo. Hindi kasi umiyak ka kagad eh. Kaya hindi ko na tuloy na, ano ba yan? Hindi ko tuloy naintindihan. Alright, you were together for 6 years. That's what you're saying, right? Yes po. Okay. And as we speak tonight, when did you guys separate? Kagabi lang po. It was last night. What happened last night? Bakit ka naghiwalay last night? Yun nga ho, yun yung kahapon ho kasi nalaman ko sa maid po nila without me asking po na 2 years ago may dinala po siyang babae doon, which is hindi po ako. Clarify ko po. Tapos, Wait. sinawan lang ho Wait, ako. yung maid, okay, ganito ha. Yung maid, bigla-bigla kang piniem. Ay, hindi po nag-uusap po kami personally. Like, yung chat po sa loob ng bahay, which is normal chika lang po, kumbaga, hanggang sa natanong niya out of the blue na, matagal na pala kayo. Sabi ko, oo. Tapos akala niya daw bago pa lang kami. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may dinala kasi siya dito before, which is akala ko ikaw, 2 years ago, 24 years old. Tapos 27 na po ako. Okay. Teka lang, yung maid, piniem ka ng maid. Kinausap po, personally. So you were in his house
Kahapon. Oo. Oo. Tapos, sabi ng maid, boy, dinala sa dito 2 years ago, ganon. Oo. Tapos Ang daldal ng maid din. Hindi, Oh my God. hindi, hindi ko alam kung it could either be true or not, but I mean it's not the maid's business to talk to you and tell you these things. But anyways, no. So, Mm. tinanong mo siya. Yes po. And dismissive po siya as usual. Yung parang, ano ba yung sasabihin? Yung mga ganun ho. Tapos hanggang sa nauwi po sa yung sigawan kasi. Inaway niya ba yung maid nila? Hindi po. Hindi po. Kasi para po kasi sa akin, parang ba't ka magagalit kung hindi totoo, di ba? Hindi naman kita tinanong, hindi ko po siya tinanong kasi hindi po talaga ako nagagalit. Tinanong ko po siya kanina. No. Alam mo yung mga linyang, ba't ka magagalit kung hindi totoo? Hindi mo pwedeng i-apply. No. Alam mo, okay, I do not have any knowledge whether totoo o hindi. Pero pag hindi totoo yun, magagalit ka talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na ba't ka magagalit ka pag hindi talaga totoo. Ano ka ba? Tapos natitriggle po yung ko. Ano yan? Hindi ko Teka, Trex, teka nga muna, ilabas, yung bang telepono sinubo mo na yan? Hindi. Ilawa mo yan, baka mag-enjoy yung telepono. Yung pinsa ko, ganyan ang ginawa, sinubo yung telepono, hindi niya niluwa, nag-enjoy silang parehas. Ilawa mo yan, hindi ka na maintindihan. So, ano po, oh my God. So, hindi naman po sa teka lang, wait lang, ano yung context? Bakit bigla-bigla sinabi ng maid sa'yo? Kasi ano yan, feeling ko consequential tong part na to eh. Very consequential to eh. Ano yung context? Ano nangyayari? Lasing ba yung maid? Nagluto ng pinakbet? Ano ba ang ginagawa ng maid? Hindi. Nakaupo lang talaga siya kasi siya, wala yung mga bata na binabantayan kasi nga, lumabas gumala eh. So, natira siya doon, tapos naglilinis siya, tapos nakaupo lang ako sa dulo, tapos kinakausap ko siya kasi, marang everyday ko na kasi siya nakakita since 2025 na nauna ako nagpunta doon. But, hindi talaga kami nagkausap ng sobrang mahabang usapan hanggang that time lang kasi hindi siya busy, tapos wala siyang binabantayan na bata. So, yun nga po, nagkausap kami, tapos ang sinabi niya sa akin, akala daw niya bago pa lang kaming magkasama nung partner ko. Ex pala. Tapos sabi ko hindi, matagal na kami 6 years ago. 6 years na kami magkasama. Tapos ang sabi niya sa akin, so hindi pala ikaw yung nakausap ko last time, like 2 years ago. Sabi ko, kailan yun? Sabi niya, di ba sinabi mo sa akin, you're 24 years old? Sabi ko, hindi ako yun. Kailan pa ako pumuti? Sabi niya, long hair daw, tapos maputi. Hindi ako maputi. Ako din. Hindi ako maputi. Hindi ako yung dinala niya doon. Promise. Hindi ako yun. Okay. Pero ako binuso ng yung hindi ako makapagsalita. Tapos dumating siya, tapos narinig niya. Tapos sabi niya, ano yun? Sabi niya, may dinala ka daw dito na babae 2 years ago. Tapos sabi niya, wala yun. Ano bang pinagsasabi mo? Sinabi niya sa akin. Tapos, hindi niya kinausap yung maid. Like, ano ba pinagsasabi mo what that? Hindi niya sinabing mali yung maid. Ako yung inano niya, ano ba yung sasabi mo? Which is yung ano na yun, kinlarify ko lang. Kasi narinig ko mismo sa maid. At yung maid na yun, matagal na yun sa kanila eh. Okay. So, yun. And, wait lang, alam mo, ano lang ako, na nagdududa lang ako dun sa yung turn of topic, no? Okay. I'm trying to follow what really happened, but you've been seeing the maid since 2025 every day, sabi mo, tama? Yes po.
every day, and yet the maid cannot differentiate whether she was able to talk to you 2 years ago. But Opo. you see each other every day since 2025. Hindi ko magets yung part na yun. Hindi po everyday kasi ano lang po, pag may occasions lang po kami nagpupunta doon, umuwi doon sa kanila. Which is... And then... Hindi, wala akong pakialam kung totoo o hindi. Feeling ko lang may motibo yung maid kasi malamang alam niyang hindi ikaw yung kausap niya noon. Period yun. So, yun nga po. Tapos, diba? Hindi ako, wait lang. Hindi ako naniniwala na yung maid nila ay hindi niya alam na hindi ikaw yung nakakwentuhan niya 2 years ago. Imposible yun. Po. Feeling ko, pumapara-paraan si maid, no? May trabaho pa kaya siya ngayon? Parang... Hindi ko po alam. Ha? Hindi ko po alam. Feeling ko, whether totoo o hindi, it's another topic. Pero feeling ko, merong, ang tawag doon, merong, ano yung term? What's the term? Merong ulterior motive, di ba? Kung bakit niya sinabi yun. No po. Hindi ko po alam yung reasons niya po. Pero pagkasabi niya po na trigger po ako yung trauma response ko po kung sabihin. Kasi yung nagpa-flashback po yung mga ginawa sa akin na cheating incident po na pinatawad ko. Tapos, tinry ko po talaga na kalimutan, na hindi balikan yung part na yun. Pero every time po may marinig ka na, oh my God, na mga patterns po na magti-trigger nung ano mo, talagang hindi mo alam kung ano na yung totoo. Tapos, kinausap ko naman po siya. Every time po, kinakausap ko po siya. Tapos, yun nga po, parang defensive siya all the time. And na-notice ko lang po, minsan kasi pag, alam niyo po yung pag wala siyang ginagawang masama, kinakausap naman niya ako ng maayos na kaibigan ko lang yun. Pag may, for example, may nakita ko na may message siya sa messenger, tapos tinanong ko siya, sino ba to? Lalo na pag babae. Tapos sabi niya, kaibigan ko lang yan. Kasi may mga, I can differentiate po between yung friendly conversation lang, tas flirty na conversation. Ano yung sabi mo? What did you say? Differentiate or differentiate? Sorry, iba hindi. Pareho na lang, no? Differentiate. Oh. Sorry. Maraming shit. Hindi na kasi mag-Tagalog. Hindi. Di ba? It's a term. Di ba? Different. Just, ang nangyari po kasi kumbaga, hindi ko po siya ng paulit-ulit po. Tapos, yun nga po, may mga kasi, kung hindi po talaga siya nakakainom, Papa Jack, okay lang po talaga siya. Pero pag nakainom po siya, doon na po siya magme-message ng mga babae kung ano-ano lang po yung mini-message niya. Tapos, dumating pa sa point po na naabutan ko po kasi dati na yun nga, may kahalikan siyang babae. Saan mo naabutan? Sa inuman po. Ha? Opo. So, nasa call center po kasi siya, nasa IT Park siya dati nagtatrabaho. Tapos, teka lang, kailan nangyari yan? 2022, I think, or 21. Gaano ka katagal na kayo sa relasyon when you caught him kissing another girl sa inuman? 2.5 years or almost 3 years. Okay. Naabutan mo siya saan? Sa inuman? No po. Okay. And then, you saw him kissing another girl. What did you do then? Tell me about it. So, by that time po, kinuha ko po yung bote ng Red Horse po. Ihampas ko po sana sa ulo ng babae. Kasi yung rage ko po yung parang Siyempre naman pag nakita mo talaga magagalit ka, di ba?
Opo. Tapos, nag, oh my God. Sabi niya po sa akin, almost nag-pass out na daw po siya. Wala po siyang maalala. Mm. Opo. Magandang alibay pag may nilaplap ka sa inuman no? Opo. hindi mo alala, hindi mo alala kung lalaki o kapwa mo lalaki nilaplap mo o kaya di ba? Alam mo, tapos may dagdag pa po ako doon. The entirety of the time po, I was carrying the burden of shame po. Kasi akala ko po, kabit po ako the entire time. Bakit? Kasi kabit po. Kasi yun po yung sinasabi niya sa akin na married po siya and whatnot. Like legally married, pero nag-share lang daw siya ng custody sa anak niya, like co-parenting. Tapos, kasi may anak po siya eh. And yun po yung pagkaintindi ko. Kasi sinabi niya sa akin, married ako legally. So, my understanding was, kabit talaga ako. So, but only to find out po, 6 years later, nakausap ko yung kapatid niya, like, yung sobrang mahabang usapan talaga, na yung sa, anong tawag nito, parang gathering, tapos nagkausap kami. Parang anong gathering? Gathering birthday po gathering! yun. Gathering! Ang dinig ko, davering. Anong davering? Maraming dav, gano'n. Gathering. Tapos kinonfirm po nung kapatid niya po na, opo, kinonfirm na po ng kapatid niya na hindi po siya married. So what was his motivation to tell you that? Yun po yung tanong ko, but hindi ko po maintindihan, Papa Jack. Ang dami ko pong tanong ngayon. Okay. Parang maski ako hindi ko masagot eh. So maintindihan. Okay. So as we speak tonight, what's the status between the two of you? Hindi na po kami nagkausap. Simula nung umalis po siya, which is actually yesterday was also his birthday. Hindi po ako nag-greet or whatnot. Binlock ko po siya sa lahat po. Pero yung kung nasan ka ngayong bahay, I mean, you're situated right now. Yan yung bahay kung saan kayo nagli-live-in, tama? Opo. So that would really mean that he's got the keys to those doors. Tama, mali? Opo. Hindi niya po sinauli. Kinuha ko po kagabi sana. Sinabi ko sa kanya, ibigay mo sa akin yung super. Kasi maghihiwalay na tayo. No, my point is, he can just come over. Tama? Kung gusto niya, pero hindi na po talaga. No, that's not within your control. Opo. So, paano pag dumating siya ngayong gabi, tapos humingi ng tawad, tapos kinis ka niya, smack lang muna, dampe, ganun. Alam niyo po, yun nga yung problema ko din, Papa Jack, kasi parang nalaman niya yung weakness ko kung paano niya ako kunin. Kasi yung disrespect ko, naintindihan ko po, na-experience ko po yun sa kanya. Now, nung time po na parang ako na ho yung naglilino, parang siya na naman po yung habol ng habol sa akin. Ganun po yung status or cycle ng relationship namin. So, ibig sabihin, if you're telling me na there was a time na naglaylaw ka at habol siya ng habol, ibig sabihin, you respond to him every time hinahabol ka niya. That's the exact interpretation of what you just said. Yes po, kasi hindi po ako tinantanan niya. Kasi yung time po na yun, kasi supposedly po hindi po kami talaga talaga. Hindi lang sa hindi ka tinantanan. I mean, gusto mo rin na hinabol ka niya. The fact of the matter is you were just in there, 'di ba? At their house a couple of days ago, tama? Opo. Oh, so ibig sabihin responsive ka din. So, ang tanong ko, kung ngayong gabi, dumating siya dyan, sa bukas ng pinto, bigla ka niyang niyakap at sinabi niya, patawarin mo na ako, Trex. Anong pupuntahan nito? Papa Jack, hindi po yan mangyayari kasi hindi ko yan na-experience sa kanya. Hindi po siya ganyan. See you? He never say sorry. Nakita mo na kung paano mo sagutin? You are not answering my question. You are evading the question.
You're Hindi ko not. pa po alam yung ano ko Mm. po, So ibig response ko. sabihin, it's not a hard no. Para kasi po kaya po talaga ako nag-ano po, nag-reach out sa inyo kasi kailangan ko po talaga yung ano niyo po. Kasi parang nahihirapan po kasi ako na nasasayangan po ako. Gusto ko pong You have to umalis answer na my talaga. question muna. Pag ngayong gabi, he comes over because it's a real possibility because he lives there. Nag-live-in Opo, kayo dyan eh. I mean, opo, that place is as home to you as to him. opo, So pag dumating siya dyan, halimbawa ngayong gabi, it's how far away? 1 hour away yan, di ba? opo. Kasi nakikinig din ako sa kwento mo. 1 hour away. Pag bukas umaga, 6 a.m. dumating siya. Tapos sinabi niya na mag-ayusin na natin to. Wala naman akong ginawang kahit ano. What's, Hindi ko pa po alam there you kung go. anong mangyayari. Yung problema dito, di ba? So wala akong pwede ipayo sa'yo kasi masasayang lang. Naano po ako, Papa Jack, parang yun nga po yung struggle ko po ngayon eh. Can I be honest with you? Opo, Why do I feel like nung ikinikwento mo itong the way that you tawag nun, ano yan, tiniis mo yung mga cheating niya and whatnot. Sorry ha, opo, nag-cheat siya, tapos meron pang part na you said, ano to, wala siyang inaambag sa'yo, tama? opo. So financial burden din, no? Hindi ko alam kung nararamdaman mo to, but the way you told me that part of the story is you're almost proud that you did that for the relationship. Hindi naman ho, parang kumbaga, No, you are. You took pride. Na parang gusto mong palakpakan ka namin, ang galing-galing ko kasi yung relasyon namin tumuloy pero wala siyang inaambag dito, niloloko pa niya ako, nahuli ko siya may kahalikan. You're almost proud na natiis mo ito. yun ho talaga yung totoo po nun. Kasi takot po kasi akong manghihingi talaga financially. Kasi, alam mo, Kanya. ganito, Trex, there's really something, there's really something wrong with your mindset. Na you're saying, takot ako manghingi. Nagli-live-in kayo eh, hindi ka naman manghingi. You're just asking for a fair share eh. Why do you tag it as nanghihingi ka? Hindi ba dapat pag magkasama kayo sa bahay, merong iaambag yung kapartner mo or mas lalo pa, di ba lalaki siya, di ba dapat sa kanya yung lion share? Opo. Hindi po talaga siya nag-voluntarily bigay sa akin. Hindi kailangan mag-voluntary, you have to ask for it. Okay, you're paying for a place, tama? Apartment? Opo. How much are you paying monthly for the apartment? 8,000. 8,000. Magkano sa 8,000 ang binabayad niya? Wala po. Zero. Lahat nga po sa akin. Okay, you're paying for the internet, tama? Opo. How Lahat much? po. Food. Opo. Okay, how many days of the week nag-i-stay siya dyan? Nung nag-work po siya everyday po. Every day. And wala siyang inaambag. Food, sa'yo rin lahat. Internet, bills, utilities, everything. Comes out, di ba, Opo. out of your pocket. Tama? Opo. Oo. Ano ang at any given point, did you ask him to shell out or contribute anything? Did you do that? Opo. Anong alibay niya sa'yo? Wala daw po siyang may bibigay sa But he akin. was working. You said he was working. Opo. Ha? Opo. Yun, ang sinabi niya lang po is wala po siyang may ibibigay sa akin and yun nga po. Mhm. Yung, kumbaga po, yung mga problema ko po, sinusolo ko na lang po, kumbaga. Kasi, yung nakikita ko po, talaga hindi niya po ako tutulungan. Kasi, sa ibang tao po, tutulong po siya, pero sa akin po, hindi.
It's not help eh. Hindi tulong ito eh. Ano ganito, Trex, There's a very high likelihood, okay? There's a very high likelihood na magbabalikan kayo. I don't believe na tapos tayo kahapon. See, even you agree eh. So hindi ko pinaproblema kung magbabalikan kayo o hindi. That's not hindi yan ang concern ko ngayon kasi alam ko magbabalikan pa kayo. Kung maghihiwalay kayo after magbalikan, that's another issue. Pero feeling ko, you have not seen the last of it. Period. Magbabalikan pa kayo. Kasi nag-birthday siya kahapon, tama? Opo. Pag dumating yan, bukas makalawa, at sinabi niya, birthday ko naman kahapon, blow mo naman yung candle ko. Ibublow mo yan. Natawa siya. Imagine niya, binablow niya yung candle. Happy birthday to you. Di ba? So, hindi yan ang concern ko kasi magbabalikan pa kayo niya. My concern is your mindset. That feeling na pakiramdam ko, you think like it's a favor for you that you are allowing him. I'm sorry, it's the other way around. That he is allowing you to live alongside him. Your mindset is the problem. Yun ang problema dito. Ha? Oh my God. Tapos natatakot po kasi ako, Papa. Wala, hindi ka na marinig. Kinain mo na yung telepono talaga. Natatakot po kasi ako, Papa Jack, na obligahin po siya or i-ask siya na, uy, mag-contribute ka. Kasi para po sa akin, nakikita niya naman po yun everyday. No. No. I have another take on this relationship. Trex, to be honest with you, ikaw yung patay na patay sa kanya. At kabubuhan mo malaki yan. Totoo lang. Opo. Ikaw yung patay na patay sa kanya. I don't know what's keeping the relationship alive. Ano ba? Sobrang galing niyo ba mag-sex? Hindi po. So ano? Ba't kayo magkasama sa buhay? Walang pakinabang sa'yo eh. Normally, may pakinabang yan eh. Ang dami ko na nakausap. Normally, pag may kausap, kasi sobrang nilang jive when it comes to sexual activities. Ano pakinabang sa'yo nito? Hindi ko sinasabi mga kaibigan na pag nagjowa ka, there has to be benefits. No. But it comes with it. Hindi mo pwedeng ano yan. Hindi mo pwedeng tawag nito, i-menos yan. No? You don't venture into a relationship for benefit, but it comes along with it. So ano meron? Ba't kayo magkasama sa buhay? Niloloko ka, walang pakinabang, cannot be there for you financially, di ba? Minumura ka, sinisigawan ka. So ano meron? Nung start po kasi, Papa Jack, okay naman po kami. Masaya naman po ako na kasama siya. Tapos, nung dumating na sa dagok yung relationship, doon na po na parang nahihirapan po akong mag-let go. Parang takot po ako na mag-isa. Ganun po yung pakiramdam ko. Nasasayangan ako sa taon na magkasama kami. Yun yung struggles ko po talaga. Say the last part, nahihirapan? Nahihirapan po ako na i-let go po yung taon na magkasama kami. Tapos nahihirapan din po ako na parang ano yung magiging buhay ko ulit pag mag-isa na ako. Pag naghiwalay kami. Okay. May ganun po ako. So what are you losing pag nawala siya? Wala po. Ha? Wala po. So, anong point nung sinabi mo na natatakot ako kung magiging buhay ko pag nawala siya? Because when you said that, you are referring to referring to kumbaga a particular loss. What are you losing pag nawala siya? Wala po. Parang presence niya lang po. Nasanay po kasi na ako na kasama ko siya. Anyways, no. I don't think I can give you any advice tonight that's tangibly plausible for you. But at any rate, ano tanong mo sa akin, ma'am? Tanong ko lang po, Papa Jack, talaga. Like ngayon po,
kung ano po talaga yung parang starting point ko po na gagawin. Hindi kita marinig po. Ano po yung dapat ko po gawin, like starting point. Hello? Ano po? Ma'am, yung telepono naman mo. Ah, You're sorry fading away. Gusto ko lang po sana itanong kung ano po talaga yung tamang gawin ko po. Well, nagawa mo na, nakipaghiwalay ka na, nagawa mo na yung tamang dapat gawin. Well, yan ang tingin ko ha. I think it's the most sensible thing that you could have done. Nakipaghiwalay ka na eh, tama? Opo. Pero kanina, when I was teasing you, na pag dumating yan at, inamo ka niya, you are not resistive then. Tatanggapin mo pa rin siya pabalik. So, walang point eh. Opo. Oh, you're even agreeing now. Nag-struggle po kasi talaga ako, Papa Jack, na parang ngayon, parang kasing mahirap pa sagutin yung tanong niyo po kasi parang pangalawang araw kumbaga or isang araw ko pa nga lang na gano'n. But I have advice for you, but it's logistical advice. Opo. Okay lang po. Yeah, leave the place. Go to another place. A place where he doesn't know where you're at. Di ba you work online naman? Opo. Well, you can go home to your, saan bang home province mo? Sa northern po, malapit po sa Bugo. Malapit sa bukid? Opo, sa Bugo po. Yung nagamit po ng lindol na sobra. Okay. Doon po. Yan. So I think go home. I mean, if you're serious, ganito ano, if you're really serious na makipag-iwalay sa kanya, kasi ngayong gabi, ang dating sa akin ito, nagpapahabol ka lang. Hindi rin po. See, you're not even sure. Hindi rin po. Yes. Yung ano ko po kasi is, yung mind ko po ngayon is nag-aano po siya ng kumbaga 50-50 po. Like, gusto kong kumawala. Okay, stop. Okay. Did you realize what you just said? Papa. 50-50. You want me to, do you want me to interpret what's 50-50? Papa. 50-50 is not 100%. Papa. So there's really a chance that you go back to him. I mean, if you are really set, kasi nagigets ko naman, ma'am, no? You were together for 3 years. It's not, 6 years, I'm sorry, 6 years. Hindi madali to just let it go and decide on this. Di ba? Kasi 2 days ago pa lang to. Tama, mali? Tama po kayo Okay. po. Kaya po nahihirapan ako. Yan. But tonight, di ba, you're at the peak of your emotion and you are making a very sensible decision that you want to just get rid of a life that includes him. Tama, mali? Tama po kayo. Okay. Ang problema mo lang, hindi mo alam kung kaya mo siyang i-resist pag nagkita kayo. Opo. O di ba kayo magkita, umuwi ka sa inyo. I mean, if you are really serious na maghiwalay kayo, ay di umuwi ka sa inyo. Yun na lang po siguro yung gagawin ko po. Ay, pack your things tonight, leave, go home. Yung mga ibang gamit mo niya, balikan mo na lang kasama ng mga pinsan mo or kapatid mo siguro para buhatin. As simple as that. I mean, go home. Opo. Because tonight, you are not sure kung pag dumating yan bukas makalabas sa'yo, di ba? At nilap-lap ka yan, wala na naman. Ano na? Okay na po, Papa. What do you mean okay na?
Yun na lang po yung gagawin ko po. Uuwi na lang po muna ako sa amin. When? Mamaya po pag-end po ng shift ko po. There you go. Ganito na, Trex na. For many years now, naririnig niyo sa akin sinasabi ko to. I wanna tell you again. I wanna say it to you again. Ready? Apo. Okay, only women, not men. Only women has the uncanny ability to negotiate with pain. Diba? Only women has the uncanny ability to negotiate the pain and understand why they're in pain. And still decide not to do something about it. Matiisin talaga kayo. And sometimes to a fault for the wrong reasons. Men will not do that. Hindi ginagawa ng lalaki yan. Babae lang gumagawa niyan. And that's a double-edged sword. Sometimes that's to the benefit of the world. Sometimes that is to your disadvantage. No? For 6 years, you had all the reasons to just walk away. Tama mali? Tama po kayo. And here you are tonight. No? Tonight. Opo. After 6 years, after so many micro-cheating and cheating, nakita huli mo naglalaplapan sa inuman, di ba? Minumura ka, di ba? Pag nakainom, after all of those, tawag nito, tiniis mo lang. Opo. You've always kept, you've kept on finding reasons why you need to stay with him. Alam mo kung anong dito? Alam mo kung anong nakakalungkot dito? Baka hindi nyo ito nare-realize, mga kaibigan. Nakakalungkot dito is that nung nagsumbong yung kasambahay nila sa iyo na may dinala siyang babae 2 years back. Diba? Kung hindi kanya sinigawan, hindi mo kayo nag-aaway eh. Kung binola ka niya, there you go. Kaya kanyang bulahin eh. Nagkataon na sinigawan ka niya. Kung hindi kanya sinigawan, kung binola ka niya, hindi mo kayo mag-iwalay eh. Mananatili lang pala isipan sa'yo pero hindi kayo mag-iwalay. Baka magkasama kayo sa birthday niya. Tama? Tama po kayo doon. There you go. Baka nga sa kwentong ito, yung maid nila yung unintended hero ng kwento ng buhay mo eh. Opo. So tomorrow, go home to your family. I mean, Yes po. wala akong pwede ipayo sa'yo, ma'am. Kasi I think what you need now is just a logistical advice. Opo. Diba? Okay? Okay po. Anong iniisip mo yan, Trex? Nagpa-process pa po talaga ako ng emotions ko pa po. Hindi kita marinig. Nagpa-process pa po ako ng emotions ko. Kasi kahapon po, actually, the whole day, spend ko lang yung oras ko kakaiyak talaga. Ma'am, hindi kita marinig, ma'am. Ilawa mo yung telepono talaga, ma'am. Oh, sorry po. Pinaprocess ko pa lang po yung emotions ko po na mag-isa po ako. Yan lang po yung ginagawa ko. Kasi kahapon po iyak po ako ng iyak. Sinisisi ko po yung sarili ko. Parang nagsisink in po lahat sa isa po na parang ang tanga-tanga ko po. Ha? Naisip mo ang tanga-tanga mo?
Opo. Oh, grabe naman yun. Actually, totoo naman. Opo, Papa Jack. Parang ang dami ko po kasi ang dami ko pong parang nasayang ko talaga yung taon po. Kasi yung parang tiniis ko po siya kasi parang siguro magbabago pa. Ganun po yung mindset ko eh. Which is pangit po siya. Kasi tumagal lang tumagal, paulit-ulit lang yung cycle. Kasi ito ako ngayon, nag-struggle. Well, Yun po yung totoo. one day soon you're going to realize that what happened was a good riddance. Opo. Diba? Baka good riddance lang talaga to. Sana nga po. Huwag na pong maulit talaga, Papa Jack. Well, desisyon mo naman yan kung mauulit. No, talaga. Diba? Kailangan ko na lang po talaga umalis dito po para po magiging parang magsimula ng panibago po. Yun na lang po talaga. Kasi parang ang nakikita ko po talaga, Papa Jack, pag nag-stay ako dito, pag bumalik siya, tama po kayo dun. Parang may possibility po talaga na ganun yung mangyayari. Which is mauulit lang din yung cycle. Kasi po kasi lagi naman ganun ang cycle ninyo eh. Papa. Diba? He's going to do something bad to you. He's gonna hurt your emotion. And then iiyak ka. Pag kumalma na yung sakit na nararamdaman mo, aamuhin ka niya, and you're back to being normal. Diba? Papa. Tapos ni minsan po, Papa Jack, talagang kagabi po yung iyak po ako. Parang nagsisingin po. Hindi kita maintindihan, ma'am. Iliwa mo talaga yung telepono na yan. Sabi po. Parang po kasing yung kagabi po, iyak po ako nag-iyak. Nagsisink in po lahat sa akin na hindi ko minsan narinig na nag-sorry po siya sa akin. Opo. Ewan ko, huwag mo na sabihin yan. Kasi alam mo naman yan ng habang nangyayari, di ba? You were so aware it was happening. Opo. So you cannot complain about that. You cannot complain about the things that you tolerated to happen right under your nose. Tama po kayo. Opo. Right? Opo. Ayun na lang, Papa Jack. Mag-start over na lang po talaga ako. Uwi na lang muna ako sa amin. Yep. Yun na lang. Anyways, thank you very much for having a conversation with me. When you're in a better circumstance, Trex, I want you to give me a nod so ma-update mo kami kung ano nangyari sa buhay mo, ha? Opo, Papa Jack. Thank you po. Thank you po talaga. Thank you very much. Thank you po.